Kabilang sa kahalagaan ng araw na ito sa Yawmul Jum'ah, binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam anya na pagsikat ng araw sa umaga ay ang pagsikat ng araw sa Yawmul Jum'ah. Ito yung pinakamainam na pagsikat ng araw sa pang-araw-araw, ay yung pagsikat ng araw sa araw ng Biyernes, sapagkat sabi ng Rasulullah, fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sapagkat sabi ng Rasulullah, ito ang araw na kung saan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam, si Adan, nang siyang kauna-unang tao dito sa mundo. At ito rin ang araw ng Biyernes na kung saan siya ay pinasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At ito rin ang araw na kung saan siya ay pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso sa Yawmul Jum'ah. Ibig sabihin mga kapatid, ay napakahalaga nito sa atin itong araw na ito, sapagkat ito ay napakaraming mga pagpapala at mga kasaysayan na naganap dito sa araw na ito. Kabilang sa mga pagpapala dito sa araw ng Biyernes mga kapatid ay yung pagbabasa natin ng Quran, especially ang Suratul Kahf. Yung pagbabasa natin ng Quran sa Yawmul Jum'ah, ito ay may natatanging gantimpala na hindi ipinagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ordinaryong araw. Sabi ng Rasulullah, kung sino man anya ang makabasa ng Suratul Kahf, isang chapter sa Quran na ang kanyang title ay Kahf, kung sino man anya ang makabasa ng Suratul Kahf sa araw ng Biyernes, sabi ng Rasulullah, ay adaa lahu minan nuri ma bainal jum'atain, ay igagawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang liwanag sa pagitan ng dalawang Jum'ah. Ibig sabihin, sa pagitan ng dalawang Jum'ah ay igagawad sa kanya ng Allah ang liwanag. Dito pa lang sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay ay magkakaroon siya ng liwanag bilang gantimpala ng kanyang pagbabasa ng Suratul Kahf sa araw ng Biyernes. At binanggit din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama sa kahigitan ng Yawmul Jum'ah yung pagpaparami natin ng pagsasalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kabilang sa sunnah. Ito ay mga adab, ito ay mga sunnah para sa isang mananampalataya pagsapit ng Biyernes sa Yawmul Jum'ah. Ang pagpaparami niya ng salawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula paglubog ng araw sa hapon ng Huwebes hanggang sa paglubog ng araw sa araw ng Biyernes. Yun yung mga araw o panahon na dapat sa isang mananampalataya na pinaparami niya ang pagsasalawat niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sabi ng Rasulullah, man salla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran. Kung sino man anya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magsalawat sa akin kahit isang beses lang sa Yawmul Jum'ah, isang salawat lang ang kanyang magawa, ay sasalawatan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses. Ibig sabihin, sa bawat salawat natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ginagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses. Kaya nung tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, paano ka ba namin sasalawatan ya Rasulullah? At doon sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ito yung ginagamit natin sa panghuling tasyahud natin. Ito yung tinatawag na salawat Ibrahimiyya. Ganito ang pinakamainam na pagsasalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga pantas natin. At bilang panghuli mga kapatid, nakasama sa kahigitan ng Yawmul Jum'ah na marapat na sinasamantala natin pagsapit ng araw ng Biyernes ay ito yung araw na kung saan walang kahirap-hirap sa pagtugon, pagtanggap sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dua. Isa ito sa kahigitan ng Yawmul Jum'ah mga kapatid, sapagkat ang sinumang tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinumang Muslim na siya ay magdua sa Yawmul Jum'ah ay
tinutugon sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin sa araw ng Biyernes. At binanggit ng mga ulama natin na sa araw ng Jum'a, may dalawang kalagayan na kung saan doon lang tinatanggap ang panalangin ng isang tao. Yun yung pagkakataon o kalagayan na napakadaling tanggapin ang panalangin ng isang tao. Unang-una, binanggit sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ma bayna ayyajlis al-imamu ila an tuqadas salah. Unang kalagayan na mas madali matanggap ang panalangin natin sa Yawmul Jum'ah ay ang mula sa pag-upo ng imam, ibig sabihin tapos na siya sa unang khutbah, mula sa pag-upo ng imam hanggang sa matatapos ang salah. Yun yung pinakamaikling oras na kung saan ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin, ang dua ng isang alipin. Pangalawang kalagayan, binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu sa'at allati turja fi yawmil jum'ati ba'da al-asri ila gaybubati syams. Sabi ng Rasulullah, hanapin niyo, sabi ng Rasulullah, ang oras ng pag-asa, oras ng pagtugon sa inyong mga panalangin, sa inyong mga dua, sa araw ng Biyernes, mula pagkatapos ng Salatul Asar hanggat sa bago lumubog ang araw. Ito yung mga oras, mga kapatid, na sinabi sa atin ng Rasulullah na nararapat na tayo ay nagpaparami ng dua sapagkat tinatanggap ng Allah ang mga panalangin natin sa oras na yon.